Noon pa man, kahit nung bata pa lang ako, ramdam ko na sa sarili ko na mag-isa lang ako. Pero kahit mag-isa lang yung pamumuhay ko, wala ako naging kasama. Ang naging takbuhan ko sa buhay, yung gumagawa ako ng diary. Nagdadiary ako sa mga nangyayari sa buhay ko, maganda man o pangit man yung mga nangyayari sa akin, ay ganun ang ginagawa ko. Tapos hindi ko alam, marami ako nakakitang kaibigan, pero hindi ko kasi maiwasan yung magsabi ako ng totoo. Yung hindi ko nililihim, hindi ko yung, kasi para sa sarili ko, para bang pag nililihim ko yung nangyari o yung totoong natuklasan ko, yung totoong nakita ko, parang nahihirapan ako kaya sinasabi ko. Tapos hanggang dumating yung oras na itinatago ko na lang yung totoong nangyayari sa akin, hindi ko na lang sinasabi kasi may nagsasabi na kapag sinasabi mo yung katotohanan o yung mga nalalaman mo, malaking gulo yan, sabi sa akin. Malaking gulo yan, yung pinasok mo yan, dapat hindi mo dapat sinasabi yan. Naiyak ako kasi ang Diyos pala, totoo naman siya. Kapag inilihim mo, yung itinatago mo siya, manatili siyang nakatago lang. Alam mo yun, yung hindi siya malalantad, nakatago lang kasi walang nagsasabi sa kanya, walang nagsasabi na totoong meron siya, totoong andyan siya. Kaya ngayon, naunawaan ko na halos nakakalimutan siya ng tao. Hindi na siya nakilala. Kasi maraming sinungaling, marami ng taong hindi nagsasabi ng katotohanan sa sarili niya. Kasi ang totoo palang Diyos kasama na natin. Nandiyan na siya. Pero walang nanindigan. Walang gumagawa ng katotohanan para sa sarili niya. Kaya nga sabi sa Biblia, di ba? Katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nababasa ko lang yun pero hindi ko alam kung paano. Ngayon naranasan ko na yun pala yun. Ito pala yun. Sabi ko, Lord, ito pala yun. Ikaw pala yan. Lagi na lang wala pa daw nakakakita sa Diyos. Wala pa daw aninag sa mukha niya. Pero andyan pala siya, kaharap lang pala natin siya. Hindi lang natin siya nakilala. Yun ang pinakamasakit. Yung matagal na siyang kasama mo, yung matagal mo na siyang nakakausap. Pero dahil nga hindi natin siya nakilala, lagi natin siyang hinahanap. Lagi kong hinahanap kung nasaan ang Lord. Nasaan ka ba? Hindi siya nagsasabi kung nandito ako. Kaharap mo na ako. Sabi ko minsan, madaya naman ng Lord. Sabi ko, madaya siya. Hindi pala siya madaya. Hindi lang siya nagsasabi. Naghihintay lang siyang hanapin mo siya. Naghihintay lang pala siyang ikaw mismo maghanap sa kanya. At ngayon, naunawaan ko, nakita ko, pero walang tao gustong maniwala. Ako yung tao dati. Ako yung tao dati na hindi naniniwala. Hanggat hindi ko nakikita, hanggat hindi ko nararanasan. At hindi na sayang yung ganong prinsipyo. Dahil naranasan ko lahat, naintindihan ko lahat, naunawaan ko lahat. At totoo pala ang lahat. Akala ko noon, yung mga nakikita ko sa TV, mga palabas lang pala yun. Gawa-gawa lang ng tao. Pero ang Diyos pala ang may gawa ng lahat ng yun. Pinapakita pala sa atin. Pinapakita niya na ako to. Ginagawa ko to para maalala mo ko. Mamaparaan niya pala yun.
Lagi ko sinasabi, totoo ba yan, Lord? Dinala mo ko sa ganito, totoo ba yan? O palabas lang yan? Gawa lang ng tao yan? Humanga pa nga ako nun. Sabi ko, napakagaling ng direktor na gumagawa ng movie na yan. Nakikita ko. Sabi ko, napakagaling. Ang talino niya. Ikaw pala din yun, Lord. Siya pala din yun. Nagtatago lang siya. Kasi ayun, walang maniniwala sa kanya. Hindi siya tinatanggap. Hindi siya pinaniniwalaan. Kaya ang ginagawa niya, nagtatago na lang siya sa ibang paraan. Na balang araw may magpapansin sa kanya. May makakita sa kanya sa mga gawa niya. Totoo pala lahat yun. Akala ko tao lang. Siya rin ang gumawa ng tao. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat ng mga ginagawa ng Lord. At ngayon mararanasan din ng lahat. Kailangan din palang maranasin nila. Hindi pwedeng sabihin kasi wala namang maniniwala. Kaya agree ako sa Lord. Yung pamamaraan niya na bawat isa ay tutuklas. Makilala siya. Kaya salamat, Lord. Salamat kasi pinatuklas mo sa akin. Pinaranas mo sa akin. Lahat pinaalam mo sa akin. Nagpakita ka sa akin. Sana hindi matapos yung panahon na pananatili ko sa katawan ito. Sana hindi ako mawala sa'yo. Sana hindi manaig ang mundo. Sana manatili ako sa kalinga mo. Sana hindi ako magbago. Sana hindi ako mahatak ng mga bagay dito sa mundo. Sana makontento ako. Ang kakontentuhan ko nung bata ako, namuhay kami nang wala kami. Kahit hirap kami. Hindi ko naranasan, hindi ko naramdaman na may kulang kami. Nagkaroon ako ng pakiramdam na bakit ang hirap namin, bakit ang pakahirap ng buhay namin. Nung may nakita ako, nakakaiba sa mga taong hindi kagaya namin. Pero yun pala talaga ang totoong buhay. Pero at least, Lord, pinaranas mo sa akin. Pinaramdam mo sa akin. Haba ng nilakbay ko hanggang ngayon. Hindi ko pinagsisihan ang lahat ng pinagdaanan ko. Kasi worth it naman. Totoo naman. Nagbayad nga ako. Pero hindi ako nalugi. Para akong nagnegosyo na hindi ako nalugi. Wala nga akong pinuhunan. Salamat, Lord. Kasi yung iba nagpatuloy sa buhay nila. Huminto man ang buhay ko. Pero marami akong natuklasan na hindi natuklasan ng iba. O marahil marami kami. Hindi lang namin nakilala ang bawat isa. Pero sana maramdaman ko rin na mayroong kagaya ko. Na isang patay na buhay. Patay sa katawan. Patay sa laman. Pero buhay sa espiritu. Alam mo nga, nung nagpunta kami namasyal kami.
Nagmasid ako kung meron akong kagaya ko. Pero wala akong naramdaman. Maring wala dito. Pero ganun pa man, maghihintay ako. Sabi mo nga sa akin, makikilala ko sila. Basta magmasid lang ako. Salamat din sa banal na espiritu sa palaging protekta sa katawang lupa ko. May mga bagay akong hindi nakikita, pero ikaw ang nakakakita. Ipinagbawal mo sa akin mga bagay na hindi pwede sa katawan ko. Dahil ikaw at ang katawang ito ay isa. Hindi pwedeng maghiwalay. Ito pala ang mag-asawa. Totoong mag-asawa kayo. Kambal, partner. Napakalalim pero ang sarap. Pakiramdam yung malaman mo yung totoo. Mga bagay na hindi nakikita ng tao. Mga bagay na hindi ko pinaniwalaan noon. Na pinaniwalaan ko ngayon dahil naranasan ko. Sa sakit at hirap. Salamat, Lord. Salamat sa mga binigay mong pasakit sa akin. Hindi problema kundi sakit na unti-unting bumubuhay sa aking espiritu. Nawala man ang laman. Pero nabuhay ako dahil sa espiritu mo. Salamat sa regalo. Sinabi mo sa akin, ilagaan ko at mamahalin ito. Akala ko nagkamali ako. Akala ko hindi ito totoo. Kasi maraming tao nagsasabi sa akin, hindi mo boses ang narinig ko. Pero salamat sa panintikan na binigay mo sa akin. Nilagay mo sa puso ko. Dahil ang lahat palang akala ko, totoo pala. Kahit marami nagsabi sa akin, huwag mong paniwalaan yan. Dahil hindi yan sa Diyos. Hindi mo hinayaang matinag ako. At pinakita mo sa akin, pinaranas mo sa akin para ako mismo magpapatotoo na hindi kasinungalingan ang nangyayari sa buhay ko. Totoo lahat, Lord. Totoo lahat. Totoo lahat. At ako'y nakaranas. Mahal kita, Lord. Akala ko yun. Nadaya ako sa lahat. Nadaya ako dahil madali akong naniwala. Pero ngayon na naranasan ko, kahit ano sabihin pala ng tao sa akin, ako mismo ang nakatuklas. Ako mismo ang nakaranas. Kaya paano ko paniniwalaan ang mga taong hindi naman nakaranas? Paano ko sila paniniwalaan, Lord? Paano ko sila paniniwalaan na sila yung kasinungalingan at ako ang nakatuklas ng katotohanan? Paano? Lord, salamat. Salamat dahil totoo ka. Dahil hindi ka sinungaling. Kailangan kong mananasan ito para matuklasan kong totoo. Hindi ka katang-isip. Salamat, Lord.
Maraming salamat.